Mahalaga po na meron tayong pananampalataya. Amen? Bakit? Kasi tandaan niyo po, pag may pananampalataya ka, may lakas ka. When you have faith, you have strength. When you trust in God, you are strong. It is important to have personal faith, sariling paniniwala, pananampalataya. Kung wala kang tiwala sa sarili mo, susuko ka agad. Amen? Kung wala kang pananampalataya, kung may sakit ka, agad ka mamamatay. Dahil lang sa iyong pananampalataya, kaya hindi ka pa nagpapakamatay. Dahil sa tiwala mo sa Diyos, kaya mong gumising araw-araw kahit na marami kang problema. Because of that faith, you can face whatever challenge. That faith gives you strength to move on. Amen? Pero tandaan niyo po ito. When we are given faith, it is not only for us. If you have a strong faith, please remember, that is also for other people who are weak and who are ready to surrender in life. Kung tayo 100% tayong malakas, hindi naman lahat ng mga taong makakasalamuhan natin, makakasama natin, at katabi natin ay 100%. Alam po natin, iba-iba ang ating pinagdadaanan sa buhay. Meron tayong alam na puno na ng utang, gustong magbigti. Maaaring meron kang kaibigan, nag-aaway sila ng asawa nila. Maaaring ang kapatid mo may sakit o yung iyong magulang nanghihina. Maraming mga tao ang may iba't ibang problema. At maraming mga tao ang nanghihina sa kanilang pananampalataya. So kapatid, kung ikaw, kahit na meron kang kakaunti, katiting na pananampalataya, huwag mo lang itago, huwag kang makasarili sa iyong pananampalataya. Ibahagi mo ito. Allow your faith to shine forth to other people. You may never know who you are helping. Nakita niyo po ba sa ating ebanghelyo, paano gumaling itong taong paralitiko? Higit dun sa pinatawad siya ni Jesus dun sa kanyang pagkakasala. Sabi po dun sa kwento, nakita ni Jesus ang pananampalataya ng mga kaibigan niya. Itong paralitiko, hindi niya kaya. Paralyzed nga siya eh. May sakit nga siya eh. Pero para malapit siya kay Jesus, para gumaling siya, para lumakas siya muli, kailangan niya yung lakas, tulong, malasakit ng ibang tao, ng kaibigan niya. Pero hindi lang yung lakas ng pangangatawan, yung tinulong nila doon sa may sakit. Malaking tulong din yung kanilang pananampalataya. Nagtulong-tulong sila na binuhat yung kaibigan nila para ilapit kay Jesus. Pero meron pa silang ibang dala. Meron pa silang ibang na itutulong sa Kanya. They also had this great faith in Jesus. Tingnan niyo po yung epekto ng pagkakaroon ng pananampalataya. Hindi lang ikaw ang lumalakas, pati din yung mga katabi mo, pati din yung mga kasama mo. Ganyan napakahalaga na nagkakaisa tayo sa pananampalataya. We know that faith can move mountains. Amen? How much more if we have a collective faith, a unified faith? What can we do if we have one faith? We can do more than move mountains. You can move the world. You can change the universe. Di po ba nakakamangha yun? Kung nga sa personal mong pananampalataya, makakagawa ka ng milagro. Higit pa, kung pagsasama-samahin natin ang ating pananampalataya, anong hindi natin kayang gawin? Makakagawa tayo ng mga nakakabigla, nakakamangha, napakagandang bagay dito sa mundo. Kung magtutulungan lang tayo sa pananampalataya. Amen? Kaya napakahalaga na kahit na may kasama ka na depressed, malungkot, bugnot, wala sa mood, reklamador, pangit ang ugali, huwag mong hahayaan na mamatay ang iyong pananampalataya. Sa pamilya, kung wala po sa mood yung asawa, yung lalaki, kung hindi masaya, may pinagdadaanan ng lalaki, sana kayo po mga babae, keep the faith. Kung ang haligi ng tahanan hindi niya kayang maging malakas, ang ilaw ng tahanan, magliwanag kayo. Kung minsan naman, ang babae, siyang mahina, sana kayo po mga lalaki mag-effort.
Kahit meron lang isa sa pamilya ang may pananampalataya, huwag niyong hahayaan na mamatay, magdilim ang pananampalataya sa inyong pamilya. Dahil kahit na merong isang nananampalataya, nagtitiwala sa Diyos, kakayanin at kakayanin pa rin ang pamilya. Amen? Ganyan din po napakahalaga na kailangan nating lumapit, maghanap. Hindi lang na mga mayayaman na kaibigan, matatalinong kaibigan, mga madiskarteng kaibigan, mga masasayang kaibigan. But look at your company, at your friends. Do they have deep faith? Kailangan din sa pagkakaibigan natin ng malalim na pananampalataya. Dahil tingnan niyo po, dahil sa pananampalataya ng ibang tao, ikaw din ang nakikinabang. Dahil sa tiwala ng ibang tao, ikaw din ang natutulungan. Nang minsan, pagod na pagod ako. Kasi sunod-sunod po yung aking mga schedule. Hapon na, inaantok na po ako, meron akong ikakasal. At talagang tamad na tamad po yung aking pakiramdam. Bago po ako mangasal, merong isang lalaki lumapit dun sa aking upuan. Sabi niya, Father, hindi ko po palalampasin ito. Alam niyo po ba, ang tagal ko na kayong hinahanap. Hindi niyo man po ako kakilala, pero nung bata-bata kayong pari, nagmimisa kayo dito sa isang simbahan sa San Fernando. Palagi po ako nagsisimba sa inyo. Yun po yung mga panahon na kung saan sumuko na ako sa buhay. Wala akong ganang magdasal. Dati po akong metodista. Pero nung minsan na nagmimisa kayo at nag-humili, napadaan po ako sa simbahan, narinig ko kayo. And since then, palagi po ako nagsisimba. Doon sa pinakaharap. Father, salamat po. Salamat po sa inyo. Pinalakas niyo po ang pananampalataya ko. At alam niyo po, doon lang po sa sinabi niya na salamat. Naging daan ako, naging instrumento ako. Meron pala ako natulungan. Nawala po yung antok ko. Nawala po yung pagod ko. Tingnan niyo po mga kapatid, minsan hindi man tayo aware. Minsan hindi man natin naiisip yun. Hindi tayo mulat. Meron pala tayong natutulungan. So, huwag kang susuko. Huwag kang bibitiw sa Diyos. Magpatuloy ka sa iyong pananampalataya. Dahil tandaan mong pananampalataya mo ay ang iyong lakas. Ang pananampalataya mo ay lakas din para sa ibang tao. So, hayaan mo na magliwanag ang iyong pananampalataya. At pag umuundap-undap na at malapit nang mamatay, mawala, at parang gusto mo nang sumuko, huwag mong kakalimutan, palagi ang Diyos sa iyong tabi. Naway palaging palakasin ng Diyos ang ating pananampalataya nang magsilbing liwanag sa ating paglalakbay, lakas sa gitna ng ating mga problema. Tandaan din po natin that faith is our response to the love of God. Ang ganda po nun. Ng pananampalataya ay ang sagot natin, tugon sa pagmamahal ng Diyos. Kaya gusto mong lumakas ang iyong pananampalataya, isipin mo kung gaano ka kamahal ng Diyos. Na po minsan merong isang kwento tungkol sa isang bagong pari na na-assign sa isang maliit na parokya. First Mass po niya, inanyayahan niya ang mga tao na magsimba. Pero na-disappoint po itong pari dahil mangilan-ngilan lang yung dumating sa unang misa niya. Meron pong 3 bata, parang naligaw, naglalaro pa doon sa pintuan ng simbahan. Pero itong pari, nagmisa. Binigay niya yung pinaka-the best niya. Kahit na doon nakaupo sa likod ng simbahan, 2 mag-asawa. Sa kalagitnaan po ng misa, meron dumating na late pa. Isa pong tao, napakadumi ng kanyang itsura. May hawak-hawak pang lubid. Pero sabi ng pare, Panginoon, hindi ko naman ginagawa ito para sa akin eh. Ginagawa ko ito para sa inyo. Tanggapin nyo itong alay ng misang ito. Tanggapin nyo ang dasal at dalangin namin. Pagkatapos po ng misa, habang nasa sakristi siya, pinasukan po siya ng 2 lalaki. Hino-hold up siya. Wala pong maibigay, itong pari, sinuntok siya. At nakita po nila yung briefcase nitong pari. Hinablot, kinuha nila. Ito pong pari, pag-uwi niya sa kumbento, sobrang depressed, nalulungkot. Sabi niya, Panginoon, bakit ganyan ka naman? Unang misa ko,
napakakonti ng mga nagsimba. Pagkatapos, ninakawan pa ako, sinuntok pa ako. Hindi po makalimutan ng pari yung karanasan niya. Hanggang natapos po ang 5 taon, paalis na, mapapalitan na po ang pari. Doon sa huling misa niya, inanyayahan po niya lahat ng kanyang mga parishioner na magsimba, magpapaalam na siya. At ito po yung kinwento niya. Sabi niya, yung first mass niya, naramdaman po niya na parang bigo siya dahil napakakonti ng mga nagsimba. At pagkatapos pa ng misa, ninakawan pa siya, kinuha yung briefcase niya. Pagkatapos po nung kanyang misa, meron pong lumapit na mag-asawa. At sabi, Father, kami po yung 2 nagsimba nung unang misa niyo. Dapat po maghihiwalay na kami noon eh. Pero sabi namin, bago tayo maghiwalay, magdasal tayo, magsimba tayo. Salamat po doon sa homily niyo, hindi namin makalimutan. Dahil po doon, nag-decide kami na pagpatuloy namin yung aming pagsasama. Salamat po doon sa homily, doon sa mga salita niyo. At habang kausap po niya yung mag-asawa, meron pong sumingit na isang lalaki, napakayaman. Kilala po siya ng pare. Isa po siyang negosyante doon sa parish niya. At sabi, Father, ako po yung lalaki na dumating nung kalagitnaan ng misa. Yung sinasabi niyong madumi na itsura. Kasi po, 5 years ago, nalulong po ako sa bisyo at nakadrugs po ako. Nung pong gabing yon, tinaboy po ako sa bahay namin. Ayaw po akong tanggapin ng aking pamilya. Hindi ko po alam kung saan ako pupunta. Yung pong hawak kong lubid, dapat gagamitin ko po para magbigti. Ayaw ko na po. Magpapakamatay na po sana ako nung gabing yon. Kaya lang, narinig ko po na kayo'y nagmimisa. Kaya nga pumasok muna ako doon sa simbahan. Salamat po doon sa homily nyo dahil natauhan po ako. Kung hindi po kayo nagmisa noon, siguro patay na po ako ngayon. At pagkatapos po nakausap ng pare, itong mga taong ito, pagpasok niya sa sacristy, nilapitan po siya itong kanyang seminarista. Sabi, Father, may ko-confess po ako sa inyo. Ano yon? Yung pong kinekwento nyo na ninakawang kayo nung gabi, baka hindi nyo po ako makilala. Isa po ako doon sa mga nagnakaw sa inyo. Pagkatapos po sa inyo, kinuha namin yung briefcase nyo. Pumunta kami doon sa isang tindahan, magnanakaw ulit kami. Kaya lang po dumating yung mga pulis at binaril po yung aking kaibigan. Namatay po siya. Ako lang po yung nakapag-survive. Nakulong po ako, pero alam niyo po, nagpatuloy ako, hindi po ako sumuko. Kasi yung laman po ng briefcase nyo, nakita ko, Biblia. At habang nakulong po ako, binabasa ko yung Biblia nyo. At yun po yung naging dahilan bakit nung pagkalabas ko na po sa kulungan, ito po, gusto ko na po magpare. Pasensya na po kayo. Pero salamat din po dahil dun sa briefcase nyo. Ngayon, gusto ko na pong ialay ang aking buhay sa Diyos. And as the priest heard these stories, tears ran down his face and his cheek. Tingnan mo nga naman, yung kala mo na bigo ka, kala mo na walang mabuting nangyayari sa buhay mo, ginagamit pala yun ng Diyos para basbasan, para bendisyonan, para pagpalain ang ibang tao. Remember that, my dear friends, that your suffering, your struggling is someone's blessing. Yan ang pinapaalala sa atin ng Diyos. Habang buhay tayo, hindi mawawala ang mga pagsubok, ang mga problema. Lalong-lalo na pag tayo'y sumusunod sa Kanya, pagtapat tayo, we will be persecuted by other people. We will face pains and burdens in our life. Pero huwag kang mag-alala. Sabi ng Diyos, tutulungan niya tayo, tutulungan kita. Sabi niya, huwag kayong maghanda ng sasabihin niyo. Pag kayo'y lilitisin, pag kayo'y pinapahirapan, because I will give you the Holy Spirit. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, hindi tayo papabayaan na mabigo ng Diyos. That is the good news. Even if you feel that you are a reject, even if you feel you are a failure, even if you feel nothing good is happening in your life, do not judge your experience. Because God is using your pain, God is using your problems as a blessing. Believe that. Hindi ibig sabihin pag ikaw ay nahihirapan, bigo ka na. Magtiwala ka sa Diyos.
Dahil meron palaging plano ang Diyos. At yung iyong problema kasama yan sa mabuti at magandang plano ng Diyos. So, ask yourself, what do you consider in your life as your failure? Where are you struggling now in your life? Yung pagkamatay ng asawa mo o anak mo, masakit yan. But it is part of God's plan. Yung utang mo na hindi mo mabayaran, masakit yan. Mahirap yan. Pero may plano ang Diyos diyan. Yung sakit ng iyong minamahal, pinagdarasal mo, na gumaling siya o maaaring ikaw ay may pinagdadaan ng sakit. Mahirap na mahirap yan. But believe God has a good plan for that. Kung nasaan ka man, kailangan pagpatuloy mo na maging tapat ka sa Diyos. Kung ano man ang mahirap at mabigat na karanasan mo, pagpatuloy mo yung mabuting ginagawa mo. Continue serving the Lord and continue being the best person that you are. Dahil kailan tayo nabibigo pag hindi mo binigay yung lahat na makakayanan mo? Di po ba? Kailan tayo nabibigo? Pag nakakalimutan natin ang Diyos, pag hindi tayo sumusunod sa Diyos, pag hindi tayo tapat sa Diyos. Our failure in life is when we live a bad life. Remember that. So, puno ka man ng problema, nalulungkot ka, nadidepress ka, pero kung binibigay mo naman, pinapakita mo yung makakaya mo, at kung tapat ka pa rin sa Diyos, I tell you, you are not a failure. Hindi ka bigo. Kaya nga po, sinasabi ng Diyos, magtiis, magtiyaga. Dahil sa pagtitiis at pagtitiyaga natin, sa pagiging mabuti at sa pagiging tapat sa Diyos, diyan tayo maliligtas at diyan din tayo makakatanggap ng pagpapala at grasya sa Kanya. Mahirap ang buhay dahil maraming pagsubok, maraming problema, pero huwag ka mag-alala. Hindi ka pababayaan ng Diyos na mabigo, at yan ang mabuting balita na panghawakan natin. Yan ang mabuting balita na paniwalaan natin, na magbibigay sa atin ng panibagong lakas, panibagong tuwa, at panibagong kapayapaan.